Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, April 14, 2024. Patuloy pa rin makakaranas ang ating bansa ng mainit at malinsang panahon dahil nga sa easterlies. Pero yung parte naman po ng Mindanao may mga tsansa ng mga isolated shower. Lalong-lalo na po sa susunod na linggo ay may posibilidad ng mga low pressure area po tayong posibleng magdulot ng pag-ulan sa parte ng Mindanao, yung extension ng kaulapan ng mga low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, pero mababa naman po ang tsansa nito na maging isang bagyo. Dumako muna tayo sa ating heat index kung saan nga mamayang alas 10 ay posible ng pumalo agad ng 36 hanggang 39 degrees Celsius sa may parte ng Metro Manila. At sa may Tugigaraw naman ay posible ng pumalo nga po yan ng 35 hanggang 37 degrees Celsius. Sa may parte naman po ng Bicol Region ay posible na rin po yan pumalo ng hanggang 35 to 37 degrees Celsius. Sa may Visayas naman 34 hanggang 38 degrees Celsius. Sa may Zamboanga naman ay 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro 35 degrees Celsius. Sa may Davao City, 35 degrees Celsius. At sa may Puerto Princesa, Palawan, ay 35 degrees Celsius. Pero pagdating naman po ng alas 12, alas 12 po ng tanghali, dito sa Metro Manila ay maglalaro na nga po yan ng 38 hanggang 42 degrees Celsius. Dito naman po sa may parte ng Tugigaraw, hanggang dito po yan sa may Apari, posible na nga po yung umabot hanggang 43 degrees Celsius. Dito naman po sa may parte ng Bicol Region, ang pinaka-highest natin dyan ay posibleng umabot hanggang 39 degrees Celsius. Dito naman po sa may parte ng Visayas, 35 hanggang 39 degrees Celsius. Dito naman po sa may Zamboanga City ay posibleng nasa 34 to 35 degrees Celsius. Pero dito nga po sa Davao Region, maglalaro po yan ng 37 hanggang 40 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman po, maglalaro din po yan ng 35 hanggang 39 degrees Celsius. Sa may Palawan naman ay maglalaro din po yan sa 36 hanggang 38 degrees Celsius. Pagsapit naman po ng alas 3 ng hapon, mas matindi nga po yung init. Posible nga po dito sa may parte ng Metro Manila ay umabot ng 39, maglalaro yan sa 39 hanggang 43 degrees Celsius. Dito naman po sa may parte ng Tugigaraw hanggang sa Apari ay posibleng umabot po yan hanggang 44 degrees Celsius. Dito naman po sa may Bicol Region, aabot po yan hanggang 39 degrees Celsius. Dito naman po sa may Visayas ay aabot din po yan ng hanggang 38 degrees Celsius. Dito naman po sa may Davao City, posible nga pong umabot yan ng 37 hanggang 41 degrees Celsius. Dito naman po sa may Zamboanga City ay posibleng umabot po yan ng 34 hanggang 37 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro ay posibleng maglaro po yan ng 35 hanggang 38 degrees Celsius. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po noong April 15, patuloy nga po na mainit at malinsangan ng panahon, at ito nga po yung low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng April 16, posible nga po na magkaroon ng tsansa ng mga pag-ulan dito nga po sa dulong bahagi ng Mindanao dahil nga sa low pressure area. Pagdating naman po ng April 17, mahina at katamtamang pag-ulan ang posible natin maranasan. At pagdating naman po ng April 18, magkakaroon ulit ng panibagong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng April 19, dito nga po nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility itong low pressure area. At pagdating naman po ng April 20, ganun pa rin po, mainit at malinsangan ng ating panahon kahit nga meron tayo nakikita mga sama ng panahon sa may parting Mindanao. At pagdating naman ng April 21, patuloy nga po yung extension ng kaulapan ng low pressure area sa labas ng ating bansa ay posibleng makaapekto po yan sa ilang bahagi ng Mindanao. At pagdating naman po ng April 22 hanggang 23, asahan nga po natin magkakaroon ng tsansa ng mga pagulan dahil nga po
sa low pressure area na nasa labas ng ating bansa. Pero ito po yung mababa naman ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po ulit lahat ng ating nakikita. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na nakikita natin sa outside park, kung ano nga ba yung magiging mga posibleng senaryo nito, at malaki pa naman ang tsansa na magbago muli ito. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.